Napaklik kayo sa thumbnail, no? Muli, ako si Yamami-chan. Ako ang narrator sa anime recaps natin ngayon. Gusto mo bang malaman ang title ng anime na ito? Hulaan mo! Isang batang lalaking healer na nagngangalang Kyaru ay nirecruit ni Princess Flare ng Kingdom ng Joral. Si Kyaru ay isang hardworking at mabait na batang lalaki. Siya rin ay madaling magtiwala. Dahil nagtiwala agad siya na siya ay nirecruit upang iligtas ang mundo. Sa kanyang loob ay gusto talaga niyang maging isang hero para masigurado niya na walang ibang mga bata ang lalaki ng walang magulang. Sa kasamaang palad, lahat ng alam niya tungkol sa mga nag-recruit sa kanya ay hindi pala totoo. Siya ay talagang importanteng tao at malaki ang kanyang pakinabang. Ngunit hindi siya kinikilala ng Joral Kingdom bilang isang tao. Sobra ang pangmamaliit sa mga taong kagaya niya at hindi rin makatao ang turing sa kanya. Kaya unti-unti siyang nasiraan ng bait at tuluyang nagtangkang tumakas. Kaya naman nagpa siya si Flare na gawin siyang addict sa isang klase ng droga. Buong akala niya na kontrolado na niya ang lahat kay Kyaru. Kabilang sa ibang hero na kasabayan niya, isa sa kanila ay isang babae na nagngangalang Blade. At ang isa naman ay malaking lalaki na nagngangalang Bullet. Inabuso nila ang katawan ni Kyaru ng matagal na panahon at ginawa siyang addict sa droga ni Flare. Tinuturing siyang parang aso at lagi siyang ginagahasan ng iba't ibang tao. Sa huli ay nakadevelop si Kyaru ng resistance kung anumang droga ang binibigay sa kanya na ginagawa siyang high all day everyday. Pero dahil alam niya na wala siyang kakayahan na manalo pag nilabanan niya ang ibang mga heroes, ay tinuloy niya lang ang pagkukunwari na siya ay high pa rin sa droga. Napansin ng sadistang nakakabatang kapatid ni Flare na nagngangalang Norn na mali ang inaakala nila tungkol kay Kyaru. Hindi ganong broken o sira ang katauhan ni Kyaru. Ngunit sa halip na sabihin niya ito sa iba, ay napag-isipan niyang gamitin si Kyaru bilang kanyang libangan. At sa wakas, dumating na ang oras kung saan kinakailangan nila ang kanyang kapangyarihan para matalo nila ang Demon Lord. Pero nang natalo at namatay na ang iba pang mga hero, inalabas na ni Kyaru ang kanyang pakay na magiganti. Lahat ng mga hinanakit at galit niya ay tuluyan ng lumabas. Tinalo niya ang cute na Demon Lord ng walang problema. Pero habang unti-unti siyang nawawala, na-realize ni Kyaru na ang Demon Lord ay mayroong pinoprotektahan na bagay o tao. Minana ni Kyaru ang kapangyarihan ng namatay na Demon Lord. At nakuha niya rin ang Philosopher's Stone. At sa sandaling iyon, si Kyaru na ang pinakamalakas na tao sa mundo. Mas nakakatakot at overpowered pa sa isang Demon Lord. Ngunit sa halip na maghiganti agad sa mga nang-abuso sa kanya, ay napagpasyahan niyang maghiganti ng mas malupit or on another level. Kaya bumalik siya sa pinakaumpisa kung saan nagsimula ang lahat. Habang hindi makapaniwala na nanonood si Princess Flare at natatakot kung ano ang susunod na mangyayari, si Kyaru ay naglabas ng isang hindi pangkaraniwang healing spell na pinapayagan siyang ibalik ang oras. At sa sandaling iyon ay bumalik siya sa nakaraan. Bumalik siya sa nakaraan 4 years ago. Si Kyaru ay biglang nagising sa kanyang tahanan sa isang maliit na village. Wala talaga siyang maalala sa umpisa. Pero alam niya na mayroon siyang napakapait at brutal na bangungot. Isang mabait na babae na si Anna ang nagtanong sa kanya kung anong nangyari. Pero wala siyang maisagot dito at sinabi niya na lang na nagkaroon siya ng bangungot. Si Anna ay kanyang naging parang nakakatandang kapatid na babae. Magmula noong namatay ang kanyang mga magulang at siya'y naging ulila. Patuloy si Kyaru na nakakarinig ng weird na boses sa kanyang ulo na nagsasabi ng isang bagay patungkol sa isang star spirit. Gayunpaman, ilang araw na lang ay 15th birthday na niya. Kaya naman kailangan niyang magseryoso para sa kanyang future. Isang araw habang siya ay pumipitas ng mga prutas, narinig na naman niya ang boses na patuloy na tumatawag sa kanya at pinapapunta siya nito sa gubat. Biglang may lumabas na misteryosong nilalang sa gubat at dahan-dahan siya nitong hinalikan sa mata. At sa hindi malamang rason, dahil dito ay nagkaroon siya ng Eye of the Spirit.
Ito ay isang abilidad na pinapayagan siyang makita ang lahat ng bagay sa mundo. Sa madaling salita ay pinapayagan siya nitong makita ang mga status at abilities ng lahat ng tao. Ngayon bumalik na ang kanyang memories tungkol sa nakaraan, ay nagsimula na siyang magplano in advance. Advance na mag-isip. Pipiliin siya para maging hero sa kanyang 15th birthday. Kaya naman naghanda siya dito sa pagkain ng kung ano-anong mga toxins at ibang halamang gamot para makapag-develop ng resistance. Makaraan ng ilang araw, dumating na nga si Princess Flare sa kanyang village upang ihatid ang kanilang bagong healing hero papunta sa royal capital ng Joral Kingdom. Sa katunayan, pwede na agad maghiganti si Kiaru, pero pinigilan niya ang kanyang sarili kasi ang bersyon ni Princess Flare na ito ay wala pang kasalanan. Pagdating niya sa capital, nalaman agad niya na ang kanyang kasalukuyang stats ay hindi pa sapat para mapatay ang iba pang mga heroes. Kaya naman hinayaan lang niyang maulit ang mga pangyayari ng nakaraan. Pero ngayon, intentional niyang hahayaan ang sarili niya na maabuso, magahasa at mapahiya. Sumunod dito, si Kiaru ay tinawag upang ibalik ang naputol na kamay ng isa nilang kakamping hero na nagngangalang Kureha. Ginawa niya ito perfectly at nagkunwari siyang nahimatay para kunwari siya ay mahina at wala siyang kakayahang kontrolin ang sarili niyang kapangyarihan. Nairita si Flare nang makita niya ito, kaya naman inutusan niya ang Court of Magicians na ikulong at kontrolin ang paggamit ng kapangyarihan ni Kiaru. Dahil dito napagtanto ni Kiaru na katulad ng dati, ganun na ganun pa rin si Princess Flare. Kaya naman sinimulan na niya ang kanyang mahabang plano ng paghihiganti. Kaya naman kapag siya ay nagpapagaling ng mga tao, sinasadya niyang magdrama-dramahan at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi na siya muli magpapagaling dahil grabe ang side effects nito sa kanyang mental at physical health. Kaya naman kinulong nila si Kiaru at sinubukan nilang gawin siyang addict sa isang bagay. Wala silang ideya na si Kiaru ay naghanda para dito at naghihintay lang ma-develop ang kanyang resistance sa kung ano man ang binibigay sa kanya. Makalipas ng ilang panahon, patuloy ang pagpapagaling ni Kiaru sa mga mandirigma ng Joral Kingdom. Patuloy siyang nagpapagaling ng mga tao, kasabay nito ay nakukuha niya ang mga abilidad ng mga taong kanyang pinapagaling. Ito ang kanyang trabaho sa umaga at sa gabi naman siya ay patuloy na nagdurusa at inaabuso. At finally, na-develop na nga ang kanyang kapangyarihan at kaya na niyang talunin ang sinuman. Isang araw noong wala sa palasyo ang hari, tumakas si Kiaru sa kanyang kulungan at iniba niya ang kanyang itsura. Ginaya niya ang itsura ng Imperial Commander ni Flare na nagngangalang Leonard. At sinabi nito kay Flare na mayroon daw sinabi si Kiaru na importanteng bagay na dapat nilang pag-usapan. Pero noong dalawa na lang sila sa kwarto, bigla niyang pinatay ang mga bodyguard ni Flare at gumamit siya ng isang spell upang tanggalin ang kapangyarihan ni Flare. Noong naging normal na babaeng walang kalaban-laban si Flare, binunyag niya na kung sino talaga siya. Sinubukan ni Flare kumbinsihin si Kiaru na lahat ng kanyang ginawa ay para rin sa kanya. Pero dinedma siya nito at sinabihan siya na sila ay maglalaro ng isang game. Babaliin niya ang lahat ng daliri ni Flare at pag hindi siya sumigaw habang binabali niya ang mga ito ay magiging malaya na si Flare. Gayunpaman, pagkatapos mabali ni Kiaru lahat ng daliri ni Flare ay pinagaling niya lang ito uli at binalik sa sitwasyon parang walang nangyari. Hindi rin nagtagal ay napasigaw niya rin si Flare at pagkatapos noon ay mas naging malupit si Kiaru sa kanyang paghihiganti. Lahat ng ginawa niya kay Kiaru ay binalik din ni Kiaru sa kanya. At hindi nagtagal ay nawasak at nasira na rin ang pagkatao ni Flare. Pagkatapos nito ay iniba ng onti ni Kiaru ang itsura ni Flare at iniba niya rin ang memories nito. Pinangalanan siya ni Kiaru ng Freya. At mula sa sandaling iyon ay siya ay naging isang personal slave o alipin na ni Kiaru. Tinransform ni Kiaru bilang si Flare ang isang patay na bodyguard at tumakas siya kasama si Freya. Pinalitan niya rin ang kanyang itsura at pinangalanan niya ang kanyang sarili bilang Kiaruga the Healer. At sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon, ito na ang itatawag natin sa kanya. Ngayon, tapos na siya kay Flare, nag-focus na siya sa kanyang susunod na target. Ang dalawang heroes na kasabayan niya na nagngangalang Blade at Bullet.
Naalala niya ang mga ginagawa sa kanya ng dalawang ito gabi-gabi. Bago pa niya paghigantihan ang dalawa pang heroes, bumisita muna sila sa isang syudad na walang batas, kung saan maraming mga kriminal. Napagtanto niya na ang tubig ay kontaminado, kaya naman lahat ng umiinom dito ay nagkakaroon ng malalang karamdaman. Kaya naman gumawa siya ng gamot o lunas para dito, gamit ang kanyang dugo at binenta niya ito sa isang mangangalakal. Sinabi niya rin sa mangangalakal na marami pa siyang gamot na pwedeng ipagbenta nito at payag siyang mag-supply dito basta kalahati ng kita ay mapupunta sa kanya. Sumunod naman ay bumisita siya sa isang slave trader kung saan napansin niya ang isang babaeng ice wolf o demi-human na nagngangalang Setsna. Alam niyang ang tanging rason kung bakit buhay pa rin ang naturang wolf girl ay dahil gusto nitong maghiganti. Binili niya ang wolf girl at sinubukan niyang suriin ang mga alaala nito. At lumalabas na gusto niyang maghiganti sa Joral Kingdom dahil sila ang dahilan kung bakit nagkagulo ang kanyang tribo at maaaring maging alipin ang iba pa sa kanyang kalahi. Sinabihan siya ni Kiaru na gagawin siya nitong mas malakas pag sinabi niya dito ang kanyang totoong pangalan. Kaya naman silang dalawa ay natulog ng mahimbing. Tamang 8 hours of sleep lang ay lalakas ka na. Pagkatapos nilang matulog, sinabi na niya ang totoo niyang pangalan kay Kiaru at ito ay Nayuta. Samantala sa capital, ang nakakabatang kapatid ni Flair na si Norn ay nagsuggest sa hari na si Kiaru ang pumatay kay Flair. Ngayon, natatandaan niyo pa ba yung swordsman na pinagaling ni Kiaru? Sa totoo lang, isa siya sa kakaunting desenteng tao sa kingdom. Hinarap niya si Kiaruga dahil sa palagay niya ay inatake nito ang mga sundalo sa village ng walang rason. Ngunit agad-agad siyang tinalo ni Kiaruga at ipinakita niya dito ang mga alaala kung saan ang mga sundalo ay gumagawa ng mga kasuklam-suklam na mga bagay sa mga tao na kabilang sa tribo ni Setsna. Sobra siyang nabigla sa kanyang mga nasaksihan at nahimatay siya dahil dito. Wala siyang kaalam-alam na ganito pala kalupit ang kingdom ng Joral. Ibinunyag ni Kiaruga na siya talaga si Kiaru at sinabihan niya si Freya na magkunwaring si Flair at ipaliwanag kung gaano kakorap ang Joral Kingdom. Pagkatapos nila itong gawin ay nakumbinsi na rin nila si Kureha na sobrahan ata ang kanilang pagkumbinsi na nag-volunteer siya maging isa sa kanyang sleeping friends. Titik man. Pagkaraan ng isang gabing maraming tulog ay naging head over heels na agad si Kureha kay Kiaruga. Medyo nagselos dito si Freya at si Setsna pero patuloy pa rin ang kanilang sleeping adventures. Sa kabilang banda naman si Renard na mula sa kingdom ay inatake ang village ni Kiaru. Nalaman niya ang mga nangyari sa kanyang village. Kaya naman ipinadala niya dito si Kureha para mag-imbestiga. Habang siya naman ang umaasikaso sa squad ni Renard. Sa kasamaang palad, kahit si Kiaru ay hindi handa sa nangyari sa kanyang village. Lumalabas na nagpanggap si Renard na si Kiaru at gumawa ng mga karumal-dumal na mga bagay sa kanyang childhood friend na si Anna. Sinamantala niya ito, inabuso at sinaktan. At hindi pa siya nakontento dahil habang ginagawa niya ang mga ito, ay nag-transform siya bilang si Kiaru. Nang nalaman niya lahat ng nangyari, sobrang galit na galit si Kiaruga. Hinuli niya agad si Renard at transform niya ito bilang isang babae. At saka binrainwash niya ang mga kakampi nito upang gawin kay Renard ang lahat ng gusto nila dito. Ito ay naging isang malaking sleeping festival. Pagkatapos niya dito ay agad-agad siyang pumunta kay Anna. At buti na lang ay buhay pa ito at masaya siyang makita ang totoong Kiaru sa huling pagkakataon. Ngunit kahit na paulit-ulit at desperadong sinubukang pagalingin ni Kiaru si Anna, ang kanyang mga recovery spells ay hindi gumagana at namatay uli ito sa kanyang kamay gaya ng dati. Muli, may nasira uli sa loob ni Kiaruga. Nang dumating si Kureha upang mag-report tungkol sa kanyang investigasyon, sinabi niya sa kanila na ang kingdom ng Joral ay nagpaplanong patayin lahat ng villagers dahil sinaportahan nila si Kiaruga. Alam ni Kiaruga na ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Norn at dahil dito isa na rin siya sa mga target ni Kiaruga na sirain. Nagpakita siya sa oras kung saan magsisimula na ang execution at sinimulan niyang patayin lahat ng mga executioners kasama ang kanyang mga girls.
Sa kasamaang palad, ang mga tao sa village ay tuluyan ng nalason, kaya naman kahit pigilan niya ang execution ay mamamatay pa rin ang mga ito. Sa huli, kahit ang mga manonood ay sinmulan ding lumaban sa mga executioners. Pagkatapos magkunwari ni Freya na si Flair at ibinunyag niya ang mga kasamaan ng Joral Kingdom. Isang tao lamang ang nailigtas nila sa lahat ng gulo na ito, at ito ay isang batang lalaki. Alam ni Kiaruga na sisisihin siya nito sa pagkamatay ng lahat ng tao sa village, pero wala siyang oras na maaaring sayangin sa kanyang plano na magiganti. Iniwan niya ang batang lalaki sa isang mangalakal at umalis na siya papunta sa city ng Bernisa pagkatapos niyang malaman ang ilang impormasyon gawa ni Kureha. Mukhang doon papunta si Norn at ang kanyang mga alagad. Pero isa pang rason kung bakit gusto ni Kiaru pumunta doon ay dahil ang future Demon Lord ay doon naninirahan. Sa kanilang paglalakbay, sina Kiaruga, Freya at Setsuna ay nag-set up ng pansamantalang kampo. Kalaunan ay narating na rin nila ang city ng Bernisa. Ang lugar na ito ay talagang naiiba dahil lahat ng lahi ay namumuhay ng matahimik at nagkakasundo. Sila ay bumisita sa isang restaurant kung saan nakasalumuha nila ang isang maliit na babae na may itim na buhok na nagngangalang Eve Reese. Siya ang Demon Lord na natalo ni Kiaru, pero noong panahon na iyon, ang kanyang buhok ay kulay silver at mas malakas siya noon kesa sa ngayon. Na-realize ni Kiaruga na hindi pa siya ang Demon Lord na iyon. Sa katunayan, sa kasalukuyan, ang Demon Lord na ito ay maingat patungkol sa kanyang lahi. At gusto niyang puksain ang lahat ng tao sa Blackwing Tribe. Sinabihan siya ni Kiaru na kailangan niyang depensahan ng isang paparating na pag-atake, kundi ay maaari siyang mamatay. Sinunod niya ang payo ni Kiaruga at siya ay nakaligtas, ngunit ilang bounty hunters ang nagawa siyang maparalisa. Buti na lang andun sila Kiaruga at tinulungan siya ng mga ito upang mapatay ang mga hunters at siya ay maligtas. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Kiaru kung papaano sila nagkakilala at papaano siya natalo ni Kiaru sa future pagkatapos niyang maging Demon Lord. Nag-alok din siya na protektahan si Eve hanggang siya ay maging isang ganap na Demon Lord. Kapalit nito ay gusto niyang mapasa kanya ang puso ng current Demon Lord, aka ang Philosopher's Stone. Siya ay medyo skeptical, pero sa huli ay pumayag din siya. Naisipan ni Eve na magandang ideya na pumanig muna sa kanya dahil ayaw niyang mamatay. Noong gabing iyon ay nagising siya sa isang ingay. Nag-sleeping party pala sila Kiaru kasama sila Freya at Setsuna. Nagulat at nahiya siya sa kanyang nakita. Nasar pa siya lalo ni Kiaru na sumama sa kanila para patunayan na hindi na siya bata at siya ay isang ganap na dalaga. Naging sobrang pula ng mukha ni Eve, ngunit sa huli ay tinanggihan niya rin ang offer ni Kiaruga. Bagaman noong sila ay kumakain ng umagahan, ay patuloy ang pang-aasar nila Freya at Setsuna sa kanya kung bakit hindi siya sumama sa kanila kagabi. Pinaalalahanan siya muli ni Kiaruga na gusto niya makuha ang Philosopher's Stone pagkatapos niya maging Demon Lord. Gusto niya rin na si Eve ang maging originator ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demons. Pagkatapos nito ay pinag-usapan nila ang kanyang mga abilidad at pinaliwanag niya na mayroon siyang kakayahan na magsummon ng isang maalamat na ibon na nagngangalang Caladrius. Ito ay isang demonic bird na kayang magkalat ng mga sakit. Kaya lang ang pag-summon dito ay may kondisyon at kinakailangan niyang maglakbay sa buong mundo para dito. Pagkatapos noon ay kumalaban pa sila ng iba pang bounty hunters at iniwan nila ang mga ito upang kainin ang mga halimaw. Bumili rin pala si Freya ng bagong magic staff dahil ang kanyang lumang staff ay nasira na dahil sa lakas ng kanyang taglay na magic. In-improve ni Kiaruga ang kanyang staff at napagpasyahan niya rin na i-improve ang iba pang mga kagamitan sa tindahan. Natuwa ang may-ari ng tindahan na nagngangalang Carmen, kaya naman binigyan niya si Kiaruga ng reward at ng isang mythical na sandata. Kinaumagahan, inobserbahan ni Kiaruga ang army ni Norn mula sa malayo. Napansin niya na kasama dito ang hero na si Blade. Kumulo ang dugo ni Kiaruga dahil sa galit. Ngunit wala siyang choice at kinailangan niyang umalis dahil napansin ng isa pang hero na nagngangalang Hawkeye ang kanyang presensya.
Kinagabihan nangidnap si Blade ng isang babaeng naninirahan sa lugar na iyon. Pero binigyan pansin ito ni Kyaruga. Dahil noong nagbenta si Kyaruga ng ilang potion sa parehas na store owner, sinabi niya kung ano ang nangyari sa babaeng iyon. Kaya naman napagpasyahan niyang magpanggap na isang batang babae na nagngangalang Kiara at nagpatulong siya kay Freya na mag-makeup para dito. At saka siya lumabas upang maging bait at kidnapin din siya ni Blade. Nang gabing iyon, nagpunta uli si Blade sa isang bar upang kumuha uli ng panibagong babae. Na-impress siya kay Kiara at inalokan niya ito ng inumin. Sa umpisa ay nagpaka-hard to get si Kiara, pero hinalikan siya ni Blade at sa sandaling iyon ay kasama sa paghalik niya ang pagpapainom ng sleeping potion. Nagtulog-tulugan si Kiara at lahat ay naaayon sa plano. Binitbit siya ni Blade pabalik sa kanyang kwarto. Habang sila ay naglalakad sa tahimik na kanto, bigla naman silang sinubukang atakihin ng tatay ng babaeng pinatay ni Blade noong nakaraang gabi. Biglang nagising si Kyaruga at pinatumba niya agad ang lalaki para mawalan ito ng malay upang maligtas niya ang buhay nito. Ngunit dahil dito ay nabisto ni Blade na hindi siya ordinaryong babae. Ginamit ni Blade ang kanyang espada upang umatake at na-knockout si Kiara dahil dito. Dinala siya ni Blade sa kanyang kwarto at tinali siya nito. Balak niyang gawin lahat ng gusto niya kay Kiara buong gabi. Pagkatapos noon ay papatayin niya ito. Pero bigla niyang nalaman na lalaki pala si Kiara at sobra-sobra siyang nagulantang dito na siya ay nagsimula magsuka. Pero ito ang perfect chance ni Kyaruga upang maghiganti. Sinaksak niya ito ng isang dagger na may lason at nang subukan niyang abutin ang kanyang espada ay sinaksak niya ito muli at sa sandaling iyon ay nahimatay na si Blade. Pinasa ni Kyaruga ang mga alaala ni Blade at nalaman niya na plano ni Norn makipaggera sa Bernisa sa loob ng 3 araw. Makaraan ng ilang oras, muling nagising si Blade, ngunit hindi niya pa rin magalaw ang kanyang mga binti. Sinabihan siya ni Kiara na pag nagawa niyang makasurvive sa 3 lalaki na ito, ay bibigyan niya ito ng pag-asang mabuhay. Gayunpaman, hindi ito kinaya ni Blade at hindi rin siya makagalaw. At sa kabilang banda naman, ang 3 lalaki ay wala na rin sa tamang pag-iisip. Sinimulan nilang sirain ang katawan ni Blade at sa huli ay kinain siya ng mga ito ng buhay. Ang kanyang divine weapon ay bumalik sa pagiging isang gem. Kinuha ito ni Kiara at bumalik siya sa pagiging si Kyaruga. Sumunod ay nakasalubong niya si Hawkeye. Inimbitahan siya ni Hawkeye na sumali sa kanilang army nang makita niya kung gaano kaganda ang kanyang mga potions na binebenta sa may-ari ng tindahan. Gayunpaman ang interaksyon na ito ang nakatulong sa kanya na ma-realize na di hamak na mas malakas pa rin para sa kanya si Hawkeye. Kaya naman napag-isipan niyang gamitin ang gem na nakuha niya kay Blade para makagawa ng kanyang sariling sandata na may kaugnayan sa immortality. Ang pangalan ng sandata na ito ay Georgus. Ito ay isang gauntlet na may naglalakihang mga kuko. May kakayahan itong pagalingin ang kanyang may-ari in real time. At sa wakas ay dumating na ang araw ng gyera. Hanggang ngayon ay hinahanap ni Norn si Blade pero hindi niya pa rin ito makita. Kaya naman isinantabi niya ang paghahanap dito dahil para sa kanya wala nang kwenta si Blade. Sinimulan niyang mag-ipon ng mga mamamayan ng Bernisa. Tumayo siya sa isang entablado sa harap nila at sinabi niya na ang mga demons daw ay gumamit ng brainwashing magic para tanggapin sila ng mga tao. At conveniently, isa sa mga sundalo ni Norn na nakadisguise bilang isang ordinaryong tao ay sinubukang atakihin si Norn. Pero syempre ito ay isa sa kanyang plano. Ginamit niya ito bilang signal upang utusan ang kanyang army na patayin ang lahat ng kanilang nakikita. Dahil naging mabuting kaibigan ni Kyaruga si Carmen, ang may-ari ng tindahan, nang makita niya na pinatay si Carmen ay sobrang nagalit si Kyaru. Dahil dito nagawa niyang pumatay ng napakaraming tao. Samantalang si Freya naman ay nagkunwari uli na si Flare at nagpalabas ng hologram ng kanyang sarili sa ulap. Sinabi niya na ang ibang mga lahi ay hindi nila kalaban at kailangan nilang itigil agad ang pagpaslang sa mga tao. Nakinig naman ang mga tao sa kanya dahil siya ang mas nakakatandang kapatid ni Norn. Mayroon siyang mas malaking impluwensya dito. Nagulantang dito sila Norn at Hawkeye, pero dahil dito ay nagkaroon ng oportunidad si Kyaruga na atakihin sila.
Pinatay niya agad si Hawkeye at pinatulog niya si Norn. Pinasa niya lahat ng alaala ni Norn at dito niya napagtanto na ang tao sa likod ng pag-atake sa kanyang village ay ang babaeng ito. Ngayon, iba na ang balak gawin ni Kyaruga kay Norn. Nang magising si Norn, nakita niya si Freya na umaakto na mistulang aso at tulad ng isang aso, nagsimula siyang dilaan si Norn. Nagpatuloy ito hanggang kinaumagahan. At nang matapos sila, binura ni Kyaruga ang memorya ni Norn at pinalitan niya ang pangalan nito bilang Ellen. Nang makabalik si Kureha sa kanyang investigasyon, pinakilala niya dito si Ellen. At dahil dito ay nag-celebrate sila. Kaya sila Freya, Setsuna, Kureha at Ellen ay nagkaroon ng sleepover kasama si Kyaruga. Hindi pa rin graduate si Eve sa panonood lang. Kasunod nito ay ipinaliwanag niya na kailangan nilang lahat maglakbay upang paamuhin ng isang demonic bird na si Caladrius. Ngunit bago pa man sila umalis ay bumisita muna siya sa kanyang kaibigan na may-ari ng tindahan na si Carmen bilang pagrespeto. Samantala, inutusan ng hari ng kingdom si Bullet na pigilan si Kyaruga. Sobrang naging excited si Bullet kasi makikita niya uli si Kyaruga. Ngunit alam ni Kyaruga na hindi magiging payapa ang kanyang buhay kapag hindi siya nakapaghiganti kay Bullet. Dito na nagtatapos ang Season 1 at nagsisimula pa lamang ang paghihiganti ni Kyaruga sa buong Joral Kingdom. At dito na nagtatapos ang ating anime recap for today. Sa tingin ni Yamami ay sobrang paghihiganti ni Kyaru. Pero mukhang enjoy naman kayo sa mga pinagkagawa niya, no? Gusto niyo rin bang gawin kay Yamami? See you sa next video. Bye-bye!